padayon kita sa mensahe sa Ginoo nakasintro sa atong theme for this month, January, growing deeper, not just older. Ipaminawan miaging Domingo nga growing deeper, going punta nga stronger. Nga kung patiglom kita sa atong relasyon sa Ginoo, mas kusgan kita mo atubang magkinabuhi nini nga tuig bisan pa sa mga uncertainties o mga trials and challenges ahead. The whole message miaging Domingo nag-sum up sa usa lang gyud kabutang knowing Christ deeper, knowing Him more. Mao kana ang atong ambition, pursuit sa atong Christian nga kinabuhi. Ang uluhan sa mensahe karon, more of Jesus, less of me. Konektado gid ni sa mensahe sa Ginoo last Sunday, growing deeper. Ang atong text, one verse only pero dako kayo ni nga pulong. Mao kini ang pulong ni John the Baptist. Ingon siya, He must become greater, I must become less. Una, this text contain paradoxical nga principle. Kining paradox, ang meaning ani niya, usa ka expression nga murag contradictory, murag kabaliktaran, pero tinuod og life-giving sa atong Christian life. Paradox gid kaayo tungod kay He must increase, I must decrease. Usually ang ato yung hunahuna basta decrease, negative gyud na. Pag naay decrease, down, meaning sa tuwa nga basta down ka, coward ka, loser ka, lower ka, less ka, or inferior ka, down and out, downhearted, downsize. Mao na yung mga pulong sa down. Kusara gyud ang positive, kining touchdown. Touchdown murag nindot kay mulanding na ta. Ang up nag-signify gyud og power. Positibo gina siya. Upper class, no, upstanding, nag-assume og greatness nga musaka ka, mo rise into fame and power. Paradox gyud, murag contradict kaayo. Muna nga atong theme is growing deeper. Contradictory kaayo kay naabay grow nga mo pailalom, mo paubos noon. Paradox siya, pero kini ang abiding principle. Mao na ang fundamental principle of Christian life. Kay mao gini tudlo sa Bible. The Bible is filled with teaching nga ingani gyud siya kabaliktaran gyud. Makita nimo na kanang strength through weakness. Ingon si Paul, kung asa ko huyang dihanon ako, ligon. Then greatness through service. If you want to be great, gusto ka mahimong mabantugan, serve. Low position. Then exaltation through humility. Kung gusto ka musikat, gusto ka i-lift up, then go down. Be humble. Then it is more blessed to give than to receive. Baliktad. Ingana gina siya, mao na ang principle sa Bible, nga murag contradictory in human logic, yet it is true and life-giving in God's perspective. Murag ang sulti ni John nga descend into greatness. Pailalom para ikaw mahimong great. Tungod kay kini ang absolute law of spiritual life. In physical world, ang maturity means increase in size. Pero sa spiritual world, ang maturity, it means decreasing your size. So Christ will grow. Mas mumubo noon ka. It means Christ to increase sa atong kinabuhi ug ang atong self must decrease. Kinahanglan nga mo decrease gyud ni nga mahimong empty aron kini ma-filled with the life of the Lord Jesus Christ. Mo nang ang principle is para mabasiyo, hawason gid siya aron mapuno. If one is out, the other is in. Aron mosulod si Kristo, maoy mupuno sa atong kinabuhi. The principle is self must decrease, self must be emptied. Kinahanglan siya himuong empty. Nganong ingana man tungod kay mao ni ang problema, the problem of self. Problematic yun ning atong kaugalingon. Tungod kay selfishness is a nature nga ni kanato. Kining pagka makasarili kinaiyahan gyud ni. Built-in gyud ni sa tuwa. Inborn ta na tao ta nga naay kinaiyahan nga selfish. It is by default natural gina sa tuwa. Mo na ingon diha sa Ephesians 2:3, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature object of wrath. By nature, sa to pa, sa pagkatao gid nato, naa na ning selfishness, inborn na taani. Natural gid sa to ang ana ay garbo, natural gid sa to ang gusto nato ang matuman. Natural kanato nga self-centered. Self-centeredness maoy original temptation diha sa Garden of Eden. Kang adanog ang iba nga nag-appeal yun si Satan sa ilahang pride to be like God. Self-problema gyud sa atong kinabuhi tungod kay ang tao kinaiyahan gyud niya selfish. Mo nang naagi ni mabutanga self-importance.
Self-importance, it means we always think of ourselves. Ang ato yung focus ang ato yung sarili. Murabag, it's all about me. Instead nga, it's all about God. Importante tungod kay diha kita sa unsay apekto ani sa akong kinabuhi. Dili ang unsay epekto ani kang Jesus Christ. Then also, self-promotion. Ang ato gyud kanunay gagi-focus para sa atong promotion nga mutaas gyud, mo asinso gyud ta. We always focus on our personal benefits. Unsa gyud makaayo kanako, mo nang daghan gyud kaayo ang request sa atong mga prayers, daghay petisyon kaysa prayer of thanksgiving. Di kita ka-pray nga nagpasalamat lang o nagdaig sa Ginoo. So meaning always kita naka-focus diya sa unsay mabenepisyo, unsay makuha nato kang Jesus Christ. We are interested more on Christ gift, not Christ himself. Bisan pa sa mga nag-alagad kang Kristo, daghay mga nag-alagad nga ang ilahang tuyo ang theological knowledge about Christ, not Christ himself personally. They are concerned about activities in Christ kana mga buluhaton rather than relationship with Him. Mao nang self-promotion. Then also self-preoccupation. We are so busy, preoccupied with secondary thing. Unsa man kini? Wealth, power, prestige, no, kasikat, earthly things, material things. Occupied ta diha. We look to these things to give meaning and joy sa atong kinabuhi. Natural na sa tuwa. Tungod kay by nature, by default nga na kita. And also, we are self-protective and self-defensive. Naagyud na sa tuwa. Dali ra kay ta ma-hurt, dali ta mangluod, dali ra kay ta ma-offend. Kay natural gina, nagaprotekta sa atong self. Concern kita unsay kasulti sa uban, ma-hurt kita. So ingana kita, no, self-protective and self-defensive and also self-reliant. But pasabot self-sufficient. Gusto kita nga independent kanang way mo mabuot nato, nakalimutan nga apart from God, we can do nothing. Ang tao nga na gyud by default, dili gusto control, di gusto ta nga naay maghari-hari sa atong kinabuhi nga suguon lang ta mutuman ta sa yaha. So self-reliant mo nang naa diha ang mga selfish ambition, selfish desire unsay imong gusto, naapod ang pride, longing for recognition, nya mo insist gyud sa atong gusto. Mao na ang default sa atong kinabuhi. It is by nature, di kita makalikay ana. Bisan pag moyong kakaron nga dili, naa gyud na siya. So kanang ato pag-insist, usa na katimaan nga naa gyud na sa tuwa, usa self-defensive ta. Mao nang self is the greatest obstacle. Babag yun na ang atong self. Ingon diha sa Galatians 5:17. For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. Babag siya sa atong kinabuhi. Makaprevent siya sa pag-receive nato sa fullness ni Jesus. Muna kung puno ta ni ana, preoccupied ta with self, wagi play si Jesus. Nadawat na to si Jesus pero gamay kay siya dito. Munang kung dili ma-empty, pag di na mo increase si Jesus sa atong kinabuhi, puno kita og selfishness. Mo nang ma-prevent unsay himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay babag kay na siya. We cannot receive the fullness until we decrease sa atong pagkinabuhi. Ang baso dili mapuno kung puno na daan, i-empty sa siya aron naay lain mo puli. So our self-centeredness, importance and preoccupation ma-prevent maka-experience ta sa richness ni Jesus Christ og sa iyang gi-offer. Gusto gid ta ni Jesus nga mapuno ka sa iyahang i-offer sa imuha. Pero kay naa maning self, maumay mo babag, mo nang di kita katagamtam niya na. Self-centeredness, it means ikaw ang Ginoo. Kay rejection na sa iyahang authority, gi-displace nimo siya. Imbis siya diha dapat sa authority, pahawa nimo siya kay ako ang matuman. Also rebellion tungod kay it is an insult to his royalty, his lordship and competency. Kompetensya nga maghari sa itong kinabuhi nga ngayon gyud unta kay siya ra gyud ang makahimo niya na sa tuwa pero nagrebuild man ta, that is an insult to his royalty. Munang self obstacle gyud siya. Babag gyud siya sa atong pag-angkon sa fullness nga gi-offer ni Jesus Christ. And unsay solusyon niini? There is a problem that is real pero nay answer. Mo ni ang katapusan, the power of surrender. Mao ni ang solusyon sa dako nga problema sa atong self. The practice of surrender. Unsaon siya? So ang Bible nag-ingon nga ang sikreto is self-denial. Ingon diha sa Luke 9:23, "Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." To deny ourselves, it means to die. Mamatay kita sa atong kaugalingon. Mo na ingon da sa John 12:24 nga unless the kernel of wheat falls to the ground and die, he remains a single seed.
Di gina siya mabunga mudako, kung di na siya mamatay, ilubong, itanom. It means dying. Self-denial is crucifying ourselves. Ingon diha sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Self-denial, it means dying, crucifying yourself with Christ. Aron si Christ na ang magpuyo sa atong kinabuhi. Ngunang it means surrender. Galatians 5:24, surrendering or crucifying the flesh and its passions and desire. It requires surrender our own plans and dreams. Surrender sa atong plano o damgo nga atong kaugalingon ra na dili sa Ginoo. And committed to put God first in everything, even sacrificing our own comfort and convenience. Anda mo sakripisyo sa atong comfort nga sitwasyon, no matter what the cost, it means to follow the Lord Jesus Christ. Mao nang self-denial. Pero ang problema gyud, di ta ka deny sa atong self. Dako kaayo. Di kita kahimo kay for us naagid tay rason. Mo ni problema sa surrender. Di ta ka surrender kay una, murag ato gyud pagtuo nga these things will not work for us. Murag inta kini kung surrender ko di gini magsilbi sa akong kinabuhi. It is believing nga ang gisulti sa Ginoo dili mahitabo. It will not come to pass nganhi kanako. Unsa hinungdan na? Fear. Fear is contrary to faith. Mo nang di kita kahimo kung wala tay faith. Ikaduha nga rason nganong problema gid ang surrender. Yes, we believe sa mga teaching sa Bible pero duha-duha kita. Unya madugay na tug duha-duha, we become consumed with the desires of this world. Ang mahitabo niini pag dili ta committed sa pag-surrender, gusto ra ta pabilin lang diha. I-bless man ko na manggihapoy blessing. Para sa mga Israelites ba, contented sila sa wilderness for 40 years. Okay ra, gibless mangyapon ta sa Ginoo. Atong sandalo manang nga pudpud niya, gibless mangyapon ta sa mana, iyaman tang gipadalan og mana, pero kontento ra sila sa mana. Pero nadugay reklamo na sila, sige lag mana, pulaan man ta. Ingana po ang atong kinabuhi. Madugay tungod kay hadlok gid ta mo commit. Gusto lang ta diha pero maintain lang. Okay ra man gibless mangyapon ta sa Ginoo. Pero dili gina mao ang intention sa Ginoo. Og di kita maka-experience sa iyahang fullness nga iyahang giplano alang kanato. Di cannot experience the promised land kung sige ra sila didto sa wilderness. Di nila ma-enjoy ang blessing dito sa promised land. Kay na ang kahadlok o pagduha-duha. Para kanila, yes, safer, dili ka magantos, dili ka makig-away ngadto sa mga kalaban, pero diha ra pud ta kutob. Mao na ang problema sa surrender. Gamay na to ang meaning sa fullness of Christ, to increase ni Kristo sa atong kinabuhi. Kung tanaw na to ang mga privileges of surrender, nindot kaayo. Ingon diha sa 2 Corinthians 5:15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Pinakadako kaayo nga pribilehiyo kung kita musurrender gyud, mamatay gyud sa tong kaugalingon is we can live for Christ. Mao man gini ang problema, di ta makakinabuhi di kang Kristo tungod kay di kita andam mamatay usab sa atong kaugalingon. Nay mo babag yun. It means nga if we surrender our life to God, we exchange our life to His life. I-exchange na to ang iyahang life ngani kanato. Kung musurrender ta, makita gyud sa atong kinabuhi si Kristo. Nay usa ka inahan og anak, nangutanag yung anak, maingon si pastor, dako daw kayo ang Ginoo nga iya lang gigunita ng kalibutan. Yes, ingon ang mama, dako gyud. Ingon pod ang bata. Yan ingon pod si pastor nga ang Ginoo sulod sa tong kasing-kasing. Yes, ingon pod ang mama. Mo nang ningon ang bata, kung dako ang Ginoo unya mosulod sa tong kinabuhi, ngano di man siya makita? Mulapas gina siya. Murabag naa kay kami si dentro, di man gina siya makita, pero taas kaayo, mula po siya, makita siya. Mapundas ng kinabuhi. Kung naagid siya, makita gyud siya sa atong mga kinabuhi. Mo nang ang mga privileges kung kita musurrender og mamatay sa tong kaugalingon, mag-move gyud ang kamot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ma-experience sa ginato ang mga privileges. Mag-move gyud siya. Sama sa glove, kanang glove bitaw. Kanang glove gi-design na siya kay daghay mahimo na mo pick mo punit mo trabaho, pero wala say mahimo kung di sulob ni imong kamot. Mao pud na sa atong Kristiyano kinabuhi, ang kamot ang Ginoo, kita ang glove. Kung masuksok ang atong kamot diya sa glove, daghag mahimo, daghag mga pagabuhaton ng Ginoo sa atong kinabuhi. Kung tugutan nato siya musulod, muokupar sa atong tibuok nga kinabuhi. Mao nang nindot kaayo nga pribilehiyo. Also, when God becomes our master and Lord sa atong kinabuhi, kung mapuno kita kang Kristo, nothing will resist
Pagbawa na gunay atong self, unsay buhaton sa Ginoo, wa nay problema. Ang iyang plano matuman na. Para sa mga Israelites, matuman na gid ang promised land, kay di naman mubabag ang ilang mga kahadlok, katalawan, ilang mga reason, makiglalis gyud sa Ginoo. Wala na may mubabag. Pag mapuno na ta kang Kristo, consume na ta sa iyaha, wala na makababag sa iyahang plano sa atong kinabuhi. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. So mahitabo na kung wa na ang self. Pero pag naa ang self, di gina sa mahitabo. Nagi mo resist sa iyahang dominion sa atong makinabuhi. Dili gid siya hari. Pero kung tugutan nato sa Jesus nga muhari sa itong kinabuhi, mudako siya, maposes kita niya. And we are His kingdom. Iyahang gingharian. Kay wa nay mo pugong sa iyahang pagpamuhat sa atong makinabuhi. Munang mahatag na sa Ginoo unsay plano niya alang kanato nga ma-experience sa ginato ang tinuod nga joy, tinuod nga grace, tinuod nga peace, tinuod nga love, and tinuod nga power. Because mao kini ang gi-offer ni Jesus Christ sa iyang pag-anhi nga I will give you life abundantly. Abundant peace, courage, love, and power. Munang nindot kay nga kinabuhi, increasing our soul nga mahimong satisfied yun nya ligon in the midst of pain, suffering, trials, and tribulation. Naatay strength kay naa puno kita diha kang Kristo. Kung puno ta diha kang Kristo, kusgan kay atong kinabuhi. Kawa na myself, di naman ta matandog anang mga pag-BI, kantsaw-kantsaw, pagdaot, di na kita matandog. It's not more about human, it's more about Christ. Si Kristo naman na naghari sa imong kinabuhi, di na kadali masuko, di dali apektuhan sa mga circumstances, sa mga unsay gisulti sa uban, di na kay ka maapektuhan na. Mao nay mga pribilehiyo nga atong maangkon kung kita gyud mapuno diha kang Ginoong Hesukristo. Fullness of joy, peace, naagid sa to ang kinabuhi. Puno tawa gi makatandog nato. Wa kay kahadlukan, layhi kaayo. Nya makita nato sa unahan nga ang self-denial di ay dili siya burden kundi dili blessing siya sa atong makinabuhi. Ma-experience na to ang life bigger than ourselves. Kay ni-give up mata sa atong self, maangko na to ang life bigger than ourselves. Pero di ta mo give up, surrender, ang ato gyapong self mo'y dako sa atong kinabuhi. O di ta makaangkon sa bigger life nga i-offer ni Jesus Christ. Mo nang pribilehiyo gyud kaayo sa atong kinabuhi kining surrender. And also the process of surrender. Unsaon pag-surrender? Ang pag-surrender dili kini paningkamutan pag maayo. Maningkamot di ka kasala, maningkamot ka nga ngusab yun sa imong kaugalingon dili. Si Paul experience ni in Romans chapter 7, makita nimo dia si Paul nga niingon nga gusto nako nihimon pero di na ako mabuhat. Katong di gusto nako mahitabo, ang gusto nako di noon mahitabo, di noon ako mahimo. Pero ingon sa tumoy, but thanks be to Christ. Salamat kay naa si Kristo. So dili paningkamot yun maayo sa atong kaugalingon. This is not by strenuous effort nga maningkamot di ko mausab. Kapila naman ta naghimog resolution pero wag gyapon ta mausab. Kay ato man kaugalingong paningkamot, dili na mao ang proseso nga makaangkon ta niining surrender, nga makaangkon ta niining mga privilege kung kita mamatay diha kang Kristo. Unsa ang sekreto ani? Makita nato diha sa kinabuhi ni John the Baptist ug ni Paul. Ang sekreto gyud is to be close to Jesus Christ. Mao ni ang tubag sa mensahe miagi nga it is through our relationship with Jesus Christ. It is to know Christ. Mao ni ingon si Paul, dako gid kaayo ang iyang kalipay na ilhan na si Kristo ug labaw pa ni sa tanang butang sa iyang kinabuhi. Tungod kay diha niyan eksperyensya og kadaugan. Diha niya nag-experience ang tinuod nga kalipay, satisfaction and fulfillment. Tungod kay sa iyang experience, iya lagi yung relasyon kang Hesus. Nag-draw closer lagi siya permanente diha. Unya nag-grow ang iyahang pag-ila kang Kristo, samot siya nalanay. Kay nakaila siya kang Kristo, mas nakaila siya sa dakong gugma ni Kristo sa iyaha. Melting na nga time, no? Matunaw ka sa dakong gugma sa Ginoo sa imuha. Maunay mag-motivate kanimo nga mo surrender. Dili pinugsanay nga surrender ni nga maningkamot ka sa imong kaugalingon. It is drawing close to Jesus. Relationship. Dili mo draw ka kay naay pangayoon, dili mo draw ka kay naay gusto nga mahitabo. Siya ra gyud, Christ himself ang imong tinguha nga ikaw gyud gusto maduol kaniya. It is relationship. It is knowing Christ deeper. Kini ra ang atong pagduol kang Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa iyahang pulong diha man ta magka-draw closer, diha man ta makigistoryahan nay og prayer. Makita nimo kung sige kag ing ana sa Ginoo, yang imong tuyo gyud nga maduol sa iyaha, makaila sa iya pag maayo, nagakauhaw ka sa iyaha,
makita nimo nga ang working sa Holy Spirit mao nay mo convict sa imuha nga ma-melt ka, matunaw ka sa gugma sa Ginoo ug maunay mo tulak kanimo nga mahimo nga ang pag-obey nimo is love. Mo na ingon nga ang love maoy makapahimo kanato nga mo-obey. If you love me, you will obey my command. So ang nagtulak gid sa tuwa, dili ka na ning kamot sa imong kaugalingon kundi ang gugma gyud ni Jesus nga ni kanato. So mao gina ang sekreto, ang proseso nga makahimo ka sa pag-surrender. Di ka makahimo pag-surrender kundi ka mahigugma sa Ginoo. Mao kana ang kang Apostle Paul, ang love ni Jesus ngayang na-experience nga siya sa una tigpanglutos, karon gipakamatyan siya diha sa cross. Mao gyud nay nagmotivate sa iya ha. Mao nay naghatag kaniya kusog nga mo give up sa tanan bisag katong iyahang mga naangkon daw sama na lang tog trapo alang kaniya compare to the surpassing greatness of knowing the Lord Jesus Christ. Unang pagmugro atong relationship, diha gid ta mahimong mapuno kang Kristo og kasurrender kita diha kaniya. Ang sunod, the progress of surrender. Ang surrender dili na one time event kundi every day sa atong kinabuhi mugro ta. Dili automatic nga ma-full day ta kan Jesus, mugro gina. Mao nang hinahinay tag surrender kada adlaw, hinahinay advance si Jesus antod malukop niya atong kasing-kasing mahimo natang completely surrendered. One in the Lord Jesus Christ. Makonsum ta sa iyahang love. Ang tao bitaw basta konsum sa love para nang mahigugma kayo ng lalaki so sa kababae. Konsum siya sa love sa babae nga ang tanan niyang pagkabuhaton alang lang gid sa babae. Kung tanan niyang pagaisgutan, puro ra gid katong bayhana. Konsum siya. Mao punas nung kinabuhi. Mo increase ang atong relationship kan Jesus, makonsum ta sa iyaha. Og kanang mga obedience diha, resulta na kung kita makonsum diha kang Jesus Christ. Everyday opportunity nga mamatay sa atong kaugalingon kay matag adlaw na atay mga sagubangon nga kinahanglan gyud og surrender. Matag adlaw na ay mga sinful habit, critical spirit, complaining, pero kita kung surrender everyday, daily basis, mutubo si Kristo sa atong kinabuhi piragis tong pag-surrender. And also the pattern of surrender. Kinsay atong pattern sa Biblia, si John the Baptist og si Paul. Kay makita gid mo sa ilang kinabuhi nga sila gyud testament. Si Paul testament sa power of surrender. Dayag kaayo makita gyud sa ilang kinabuhi ang gahom sa pag-surrender. Tungod kay sila gyud nakasabot unsa ka importante kung atong ihiklin ang atong mga desire, atong ambition, sila pod nakasabot unsa kining decrease. Si John the Baptist kay baw aning mopaubos. Popular gud siya. Popular na si John the Baptist sa atong nga time. Pero pag abot ni Jesus, ningon siya, I must decrease, he must increase. Si kasabot gyud kaayo si John the Baptist anang pagpaubos niya, di na siya concern sa iyang kaugalingon. Si Jesus na, siya na'y dapat maila. Gani ang katong iyang mga followers, naman sa mga disciple, gipabalhin niya, adto mo, agi man si Jesus. Ningon si John Baptist, ni ana ang Lamb of God, dito na mo sa iyaha. Manangwa na siya mga disciple. Si John gyud nakasabot aning dying of self. Namatay diya sa iyang kaugalingon. Para kang John, moingon gyud siya nga, di na mawa akong agenda. Focus na ko sa agenda sa Ginoo. Di na ako ngalan musikat, si Kristo na musikat. Bahalag ako malimtan. Para kang John ingani, totally forgotten. Kani si John diha ra kutob gyud ang iyang life, wala na siya gi-mention the rest sa Bible. Dili na siya concerned about what they think of me. Gusto niya nga makinabuhi nga mga tao mo think about the Lord Jesus Christ. Mao nang kinabuhi ni John o kinabuhi ni Paul. Nga makita gid mo silang kinabuhi ang ilahang relationship sa Ginoo. Mao gyud nagkapahimo kanila. It is through the relationship with Jesus Christ. Nakaangkon sila niya na nga fulfillment. Kay kahibalo sila nga ang fulfillment diha ra gyud sa pag-fulfill sa katuyuan ni Jesus Christ. Ang popularity diha ra gyud maangkon kung si Jesus mahimong popular. Unya ang satisfaction diha ra gyud makita dili sa ilahang own achievements kundi achievement of Christ. Unsay gihimo ni Kristo mao na ang kang John the Baptist. Ug unsay commendation kang John ni Jesus, ingon si Jesus, I tell you, among those born of women, there is no greater than John. Sa Luke 7:28. Sa tanan nga natawo sa babae, way makalabaw kang John the Baptist. Mao kana atong kinabuhi. Kung kita kinabuhi gyud diha sa pag-surrender, maangkon ginato ang kinabuhi nga gitagana sa Ginoo kanat. So mao kini ang kinatibuk-an nga mensahe ni taknaa. Growing deeper, it means growing in deeper relationship. Knowing Christ deeper. Pag-ila kaniya, kay diha ta makahimo yun nga musurrender sa iyaha. And Christ will increase, kay kita ni decrease.
ug mao kana ang fundamental principle of spiritual life nga we become like Jesus by knowing Him more. Kung malukop na ni Jesus atong kinabuhi, maparihan na gid ta niya kay nahiusa completely united with the Lord Jesus Christ. Ug mao kana ang pinaka-importante sa tanan. Balik ta sa atong greatest pursuit. Ang ato gyung greatest ambition, let it be ang atong ambition gyud is to know Christ. It is our supreme pursuit, supreme desire and interest. Kay mo lead na into a life filled with the Lord Jesus Christ. Magampo ta.